kabutihan sa kalusugan para sa buhay na makabuluhan. Mga eksperto ay pinag-isa, kami inyong makakasama. Maaasahang dalubhasa, kagaling ay matatamasa. Hiling-galing, sagot sa inyong hiling. Lunas sa suliranin. Hiling-galing, hiling-galing, alternatibong solusyong maaasahan. Siyensya para sa ating kaalaman. Hiling-galing, sagot sa inyong hiling. Lunas sa suliranin. Hiling-galing, hiling-galing, alternatibong solusyong maaasahan. Siyensya para sa ating kaalaman. Hiling-galing. Happy Healing Morning mga kapatid! Linggo na naman ang umaga dito sa ating Tuwi na IT Panan sa TV5. Ang Healing Galing po ay tatalakay sa mga bagay na may kinalaman sa kalusugan ng mga lalaking katabi ko ngayon. Happy Healing Morning! Happy healing morning, Doktora. Chef, Happy Healing Morning! Happy healing morning, Doktora. May Siyempre idea ating ka mga ba sa kapatid. May idea ka ba sa sinasabi kong problema ninyo? Ang tatalakayin natin ngayon. Yun ang problema na hindi namin pinoproblema ang kababaihan. For men only. Yan po ba yung prostate? Aba, manghuhula ang chef. Doktora, Prostate condition nga po ang tatalakayin natin ngayon. may isa pong magandang katanungan. Ang prostate problem po ba ay nagmumula o pinagsisimulan po ba nito ay ang sobra sa paggamit ng o kulang sa paggamit ng Sandali. May bata. At maraming bata pang nanonood nag-aalmusal ngayon. Okay. Nga po. Yung sinatawag po na overuse o underuse. Opo. Nako, kayo lang ang makakasagot niyan. Masasagot Hindi mo daw namin yan. masasagot yan. Diyos lamang ang nakakaalam kung nagsasabi kayo ng totoo. Pero seriously speaking, mga kapatid, hindi po doon ang gagaling yon. Pero alam mo, Chef, ilang mag-asawa na ang nag-away dyan. Galing sa ospital si Mr. na-diagnose na may pamamaga ng prostata. Pagdating sa bahay, imbis na asikasuhin ni nanay, pinagalitan. Wala lang ako, nagkaganyan ka na. Kung saan-saan mo ginagamit yan, hindi po totoo yun, misis. Tigilan nyo na yan. Kumalma po kayo at pakinggan ninyo ang tungkol sa prostata. Ang mga lalaki ay nagtataglay ng prostate gland na inihahalin tulad sa walnut ang laki, na matatagpuan sa pagitan ng urinary bladder at penis o maselang bahagi ng katawan ng lalaki. Marami ang nakakaranas ng prostate enlargement na nagiging sanhi ng pagbabara ng daloy ng pag-ihi sa urethra. At habang kumikipot ang urethra, ay napupuwersa naman ang pantog na mag-contract upang sapilitang maisagawa ang pag-ihi. Umaabot ito sa punto na nagiging lubhang sensitibo at kumakapal ang muscle ng pantog, kaya't kaagad itong nagko-contract kahit na kaunti pa lang ang taglay nitong ihi o urine, na dahilan ng madalas na pag-ihi. Kapag hindi pa rin naisaayos ang kondisyong ito, ay nauuwi sa kalagayan na hindi na rin nakakayanang lumaban ang pantog sa patuloy na pagkipot ng urethra, kaya't tuluyan ang hindi nakakalabas ang ihi sa katawan ng pasyente. Isa sa mga prostate conditions ay ang prostatitis o ang pamamaga ng prostata na sinasabing dulot ng impeksyon at ginagamot sa pamamagitan ng antibiotics. Kabilang din sa nagiging kondisyon ng prostate ang tinatawag na benign prostatic hypertrophy o BPH na nagdudulot ng paglaki ng prostata dahil sa pagkakaroon ng bukol na nagiging sanhi rin ng pakiramdam ng hirap sa pag-ihi. Tinutukoy sa mga pag-aaral na ang mga lalaking nagkakaroon ng ganitong health condition ay karaniwan ng nasa edad na mahigit sa 50 taong gulang. Sa mga kondisyong nabanggit ay nakakaranas ang pasyente ng sumusunod na mga sintomas. Nagsisimula sa paghina ng daloy ng ihi,
pakiramdam na tila hindi kumpletong natatapos ang pag-ihi, pero tumitigil na ang pagdaloy nito. Dahil dito ay nagiging madalas ang paulit-ulit na paunti-unting pag-ihi. Nagiging abala rin sa pasyente ang paulit-ulit na mahinang pag-ihi sa kalagitnaan ng pagtulog sa gabi. Habang tumatagal ang kondisyong ito, ay nakakaranas na ang pasyente ng biglaang pagtigil ng daloy ng ihi nang hindi sinasadya. Hanggang sa kailangan pang diinan ang puso ng pasyente para lamang lumabas ang ihi na halos patak-patak na lamang ang pagdaloy kahit pa ang pakiramdam ng pasyente ay puno ng ihi ang pantog. Samantala, kapag patuloy na hindi nauubos ang laman ng pantog ng pasyente dahil sa prostate condition, ay maaari itong magresulta sa iba pang problemang pangkalusugan tulad ng urinary tract infection o UTI, pagkakaroon ng bato sa pantog o bladder stones, pagkakaroon ng dugo sa ihi, incontinence o hindi mapigil na pagdaloy ng ihi, acute urinary retention o ang kawalan ng kakayanang makaihi na itinuturing na isang medical emergency at maaring mauwi sa kidney damage. O ayun, alam nyo na ha kung ano ang prostate problem. Doktora, Oo. ayun na. Ayun na, anong nangyari? Yun ang sakit ng daddy ko. Yan ba sakit ng daddy mo? O sige mamaya, nako, alam ko na. Yang kaso ng daddy mo ang tatalakayin natin. Dahil wala pang problemang ganyan si Chef, di ba? Huwag naman sana nakulod. Nakulot. At marami pa po tayong matututunan tungkol sa pagsasaayos sa natural na paraan ng paggagamutan kung ang problema po ni Mister ay ang kanyang prostata. Magpapatuloy ang Hiling Galing. Sa pagtalakay po natin tungkol dito sa problema ng prostate, naalala ko po ang isang kaso ng isang kapatid po nating Iranian national. Problema ng kalalakihan sa prostate, papayungan ni Dr. E. Ang Hiling Galing sa TV ay magbabalik sa ilang minuto. Alaman, hiling, galing. May hatid na kalusugan ang luntiang kalikasan. Yan ang paniniwala sa natural na paraan. Mga produktong organic ang sagot sa karamdaman. Basta't holistic approach ay iyong susundan. Sabon man o mga oil, maging organic orals. Meron ding salts, mga grains, at liquids na natural. Yan ang Hiling Galing products, iyong laging tandaan. Na sa natural na paraan ng paggagamutan, nasa iyo ang healing, nasa iyo ang galing. Maaasahang dalubhasa. Hay nako, tingnan niyo po nangyari sa mga kasama ko. Tulog. Bakit? Puyat. Ang resulta, anemia. Anong gamot? Manood lamang dito sa Hiling Galing sa TV5.